Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Yung nare-remind yung ating last topic na kung biblical ba ang pananaw na ang mga Kristiyano pag namatay ay diretso sa langit. Ito po yung part 2 ng ating topic, na uwi tayo sa ating mga questions. At ilalatag ko po ang tatlong dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na ang Kristiyano pag namatay ay diretso sa langit. Pangalawa, tatakil din natin yung kaibahan ng kaluluwa at saka ng katawan ng tao. Pangatlo, ay ating pag-aaralan din kung may mga tao na ba sa langit. Okay, tatlong bagay po yan. Okay, umpisa natin. Kaya hindi ako naniniwala na ang mga Kristiyano ay pumupunta sa langit kapag namatay o diretso. Ang tawag niyan is immediate translations to heaven after death. Hindi po siya biblical. Kasi ito pa sabi ng Biblia, sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Ito yung maliwanag na sabi ni Haring Solomon. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Maliwanag na sabi ng Biblia na ang tao pag namatay, regardless of his belief, color, and nationality, ito po'y para sa lahat ng tao. Normally, it is the normal cycle of life. This is the normal flows of life. At hindi pwedeng mabago to. Dahil ito yung talagang flows ng buhay natin. Sabi niya ni Haring Solomon, pag namatay ang tao, ang kanyang katawan ay babalik sa lupa sapagkat ito'y galing sa lupa. At ang kaniyang espiritu o kaluluwa ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ito po yung argumento Ang mga Kristiyano, ang mga pastor, hinahanap ang Kristiyano sa langit. Samantalang maliwanag ang sabi ng Biblia po na ang tao, regardless of his belief, kahit Kristiyano, na ang isang Kristiyano kapag namatay, ang kanyang katawan po siya po ay pupunta sa lupa. Kung ang Kristiyano po ay pumupunta sa lupa, bumabalik siya sa lupa, bakit hinahanap natin siya sa langit? Samantalang maliwanag ang sabi ng Biblia na siya ay bumalik kung saan siya galing at siya galing sa lupa at babalik siya sa lupa. Isang malaking kahangalan po na hanapin natin ng isang Kristiyanong namatay sa langit. Samantalang maliwanag ang sabi ng Biblia, bumalik siya sa lupa kung saan siya galing. Ang bumalik po sa Diyos o umakyat sa langit ay yung kanyang espiritu. Ulitin ko, hindi po parehas ang kaluluwa at ang katawan. Magkaiba po sila dahil magkaiba sila ng pinanggalingan, magkaiba sila ng composition, at magkaiba sila ng pupuntahan. Ang totoong Kristiyano po ay yung katawan. Yan po yun, yung namamatay. Kaya po ang isang Kristiyano, sabi ng Biblia, pag namatay, babalik sa lupa sapagkat galing siya sa lupa at mag-aantay siya ng resurrection day sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yan yung unang dahilan kung bakit hindi po tayo naniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na ang mga Kristiyano pag namatay, dumidiretso sa langit. Hindi po. Pangalawa, kaya hindi tayo naniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na ang Kristiyano pag namatay, diretso sa langit. Pangalawang dahilan is, napakarami pong pangako ng Diyos sa New Testament na babalik ang Panginoon at maraming Kristiyano ang umaasa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung senaryo. Kung ang lahat ng Kristiyano pag namatay ay dumidiretso na sa langit at kapiling na nila ang Diyos sa langit, ang tanong is, sino pa yung babalikan ng Panginoon kung nasa langit na pala ang mga Kristiyano? Ano pang saysay ng kanyang pagbabalik dito sa lupa kung ang lahat pala ng kanyang babalikan ay nasa langit na? Hindi naman siguro ulianin ng Panginoon Kristo, Payo ko lang po sa mga pastor, huwag niyong gawing katatawanan ng Biblia at huwag niyong gawing katatawanan ng Panginoon. Matalino ang Diyos. Pag sinabi ng Biblia na nasa lupa, huwag niyong hanapin sa langit. Pag sinabi ng Panginoon, babalikan ang mga Kristiyano dito sa lupa, ibig sabihin, nandito pa sila sa lupa, wala sila sa langit. Huwag niyo ipilit yung ganung doktrinang kinasanayan natin na mali. Nangyayari kasi mataas ang pride natin bilang mga pastor, mga theologians, na ayaw natin na may mga ngaral ng higit na mas maliwanag doon sa ating paniniwala. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, magpakumbaba kayo sa katotohanan. Huwag niyong pairalin ng inyong pride. Hindi kayo matututo pa. Nakasandal kayo sa likod na saya ng mga Amerikano, hindi na kayo matututo pa ng theology kasi hanggang dyan na lamang kayo, nakakahon kayo, sinaran niyo ang inyong mga utak, ayaw niyo na mag-improve ang inyong karunungan. Well, hindi ko kayo masisisi, choice ninyo yan. Ito nang ginagawa ko, choice ko to, so lahat tayo mayroong kalayaan. Yan yung pangalawang reason kung bakit hindi ako naniniwala na mga Kristiyano ay nasa langit na namatay dahil babalikan pa sila ng Panginoon. Otherwise, walang kwenta yung pagbalik ng Panginoon kasi nasa langit na pala sila. Pangatlo,
na argumento ko is, sabi dito sa Titus chapter 3, Titus chapter 2 verse 30, na sabi dito, looking for the blessed hope of the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yung sinatawag natin na, yung pong pagbabalik ng Panginoon, yung return of the Lord Jesus Christ sa last days, yan po yung pinaka-asam-asam ng lahat ng Kristiyano nung nabubuhay pa. At lahat ng mga Kristiyanong namatay, sa paniniwala ko po, pinanghahawakan nila yan na someday babalik ang Panginoon na tutubusin sila. Kaya nga tinawag siyang blessed hope. Dahil yan ang pinaka-aasam-asam at inaasahan ng mga Kristiyano nung buhay pa. At sila'y kahit namatay, taglay nila yung pag-asang yan, yung pananampalatayang yan na someday babalikan sila ng Panginoong Jesucristo. Ito yung senaryo ulit, pangatlo. Kung ang lahat ng Kristiyano, pag namatay ay diretso sa langit at nasa piling na ng Diyos, kasama na ng Diyos, paano pa magiging blessed hope yung kanyang pagbabalik? Magkakasama na agad sila sa langit. Naisip nyo ba yung naiisip ko? Nakikita niya, intindihan nyo ba yung sinasabi ko? Na kinukontra ng Biblia ang inyong aral na pinaniniwalaan at ayaw nyo makorek. O, di ba? So, sana makita nyo ito. So, nasagot natin yung tatlong reason kung bakit hindi tayo naniniwala na ang mga Kristiyano pag namamatay ay dumediretso sa langit. Sila po ay nasa lupa, bumabalik sila sa lupa. At ang kanilang kaluluwa ay babalik sa Diyos sapagkat sila ay galing sa Diyos. Pangalawa pong guide question is, ano yung kaibahan ng katawan sa kaluluwa? Maliwanag pong sabi ng Biblia na ang katawan ay galing sa alikabok, galing sa lupa, at pag namatay, babalik sa lupa. Ang espiritu o kaluluwa ay galing sa Diyos at normally, babalik yan sa Diyos. Yung pong nakita natin doon sa Revelation chapter 6 verse 9 hanggang 11, kaluluwa po yun, hindi po yun mga Kristiyano. Kaya kung magkaiba natin nyo, ito yung senaryo. Pag may namamatay, kunyari namatay si Juan, kadalasang drama ng mga pastor during the salamay, sinasabi ng mga pastor, wala na po si Juan. Si Juan po, hindi na po si Juan yung nakaburol. Si Juan po ay nasa langit na. Tingnan nyo ha? Yun yung mga pastor na walang alam sa doktrina ng Biblia. Paano si Juan na nasa langit na si Juan yung nakaburol? Si Juan yung nakaburol. Bakit sasabihin niyo wala na si Juan? Si Juan ay namatay, si Juan yung namatay, at si Juan yung nakaburol, at si Juan nakaburol, babalik sa lupa. At yung kaluluwa po niya, siya ang babalik sa Diyos. Nung mamatay, malagutan ng hininga si Juan, yung kaluluwang galing sa Diyos, ay babalik po yan sa Diyos. Magkaiba po si Juan at yung kanyang kaluluwa. Hindi po si Juan yung kaluluwa. Ang Juan po ay yung katawan. Si yung kaluluwa po, galing sa Diyos yan. Magkaiba sila. Ang trabaho lang ng kaluluwa, bigyan ng buhay yung physical body, at ang trabaho ng katawan, manghiram ng buhay doon sa kaluluwa. Naghiwalay sila. Liwanag yan sa aklat ni James. Nang isang taong walang espiritu ay patay. Naghiwalay na po sila. Kaya po, hindi po si Juan yung umakyat sa langit, yung kaluluwa ni Juan. Si Juan, namatay, si Juan din yung ibinurol, at si Juan din yung ililibing, at si Juan din po yung mabubulok at babalik sa lupa, at si Juan din po yung mag-aantay ng pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung si Juan dumiretso na sa langit, sino pa yung babalikan ng Panginoon? Nasa langit na pala si Juan. So kung nasa langit na lahat ng Kristiyanong namatay, there will be no return of Christ anymore. Nakuha niyo po bang ibig ko sabihin? Naiintindihan niyo ba? Sana naman maging bukas ang ating kaisipan pagdating sa ganyang bagay. Pangatlong guide question, may Kristiyano na ba? May tao na ba sa langit? Meron pong binanggit ang Biblia ang ilang pangalan. Nangunguna diyan si Enoch. Alam natin pare-pareho na sa mga nagbabasa ng Biblia, si Enoch, anak ni Jared, pang-anim sa lahi ni Adam, tatay ni Methuselah, si Enoch. Kinuha siya ng Diyos. Kagaya po ni Elijah, kinuha siya ng Panginoon. Si Enoch po at si Elijah, iisang senaryo nila dahil hindi sila namatay physically. Pero kinuha sila ng Diyos. Sabi ko nung nakaraang lesson, ang tao, para makaakyat sa langit, kailangan nila ng glorified body or heavenly bodies. At mangyayari lamang yan through resurrection and rapture. Sa kaso po ni Enoch at saka ni Elijah, assuming na naniniwala ako na dumaan sila sa proseso ng rapture kasi hindi man sila namatay. Ang resurrection ay para sa namatay at ang mga inabutan ng buhay, sila yung dadaan sa proseso ng rapture. So rapture, binago ng Panginoon ang kanilang physical body into earthly body or heavenly body. Kaya sila nakaakyat sa langit, si Elijah at saka si
Enoch. Another thing is, makita natin, si Moses, bagamat naka-record sa aklat ni Jude na si Moses ay namatay at pinag-agawan pa ito ni Satan at ni Michael Archangel, sabi sa aklat ni Jude. Pero si Moses po ay nagpakita siya sa Mount of Transfiguration sa kasama ng Panginoon sa Kristo. Makita natin na si Moses is possible na si Moses, sapagkat si Moses ay namatay, dumaan siya sa proseso ng resurrection at binigyan siya ng Diyos ng resurrected body or heavenly bodies, kaya siya nakakaakyat sa langit. So yun po yung mga proseso. Kaya po wag niyo isipin na pag namatay diretso sa langit, wala pong papasok na Kristiyano sa langit hanggat wala po silang glorified body. Paki-check po yung 1 Corinthians chapter 15. Beginning for verse 44 hanggang 55. Then ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, 15, 16, and 17, makikita nyo, walang aakyat sa langit na Kristiyano, na anak ang Diyos, na walang glorified body or heavenly body. It is a must sa bawat individual na anak ng Diyos na bago umakyat sa langit, meron silang katawang panglangit. Dahil sabi sa Corinthians, may katawang panlupa, may katawang panglangit. Sana maintindihan natin. May tao na po sa langit. Sa Enoch, pinakita ng Biblia, si Elijah, si Moses, and then ito po yung mga nag-resurrect nung mamatay ang Panginoon. Maraming nabuksang libingan. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 27, verse 52 and 53. Matthew 27, verse 52 and 53. Sabi dito, and the graves were open, and many bodies of the saints which asleep arose and came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. Marami po. Mayroon pong mga special individuals. Ito po hindi po to worldwide. Ito po sa Jerusalem lang na may mga ilang piling-piling tao, anak ng Diyos, na nag-resurrect during the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yun po yun. At hindi po maitatanggi dahil sinabi ng Biblia, hindi nag-resurrect. Hindi nga lang pinangalanan kung sino-sino, ano yung kanilang function, pero makikita natin sa Revelation, sa aklat ng Revelation, may binabanggit doon 24 elders. Hindi po sila mga angelic being, sila po yung mga tao na possible, baka sakali, hindi ko sinasabing, baka isa sila sa mga resurrect during the resurrection of the Lord Jesus. Kaya po makita natin yung tatlong dahilan kung bakit tayo naniniwala na wala sa langit yung mga namatay, nasa lupa, waiting for the resurrection and the return of the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi na babalik ang Panginoon kasi wala na siyang babalikan. Salamat po ng marami at pagpalain kayo ng Panginoon.